sa marami sa atin, ang madalas sa paglilinis ng ating tenga ay tanda ng kalinisan. Subalit, alam nyo ba, mga kapuso, na hindi yung madalas na pagtusok at paglilinis ng ating tenga, maaari po yang maging sanhi ng infeksyon at kalaunan ay maaari ding maging dahilan ng pagkawala ng ating pandinig. Katulad na lamang ng nangyari sa labing isang taong gulang na batang, si Danica Herance. Narito po ang kanyang kwento. Sa isang tagong lugar sa Antipolo, nakilala namin si Danica. Masukal, maputik at ilog man ang dinaanan. Hindi ito alintana ng aming grupo, marating lamang ang kanilang tirahan. At tila ba nakadagdag sa katahimikan ng lugar, ang halos walang kibong si Danica. May ano po siya, may parang sipon-sipon po sa tenga. Tapos po, nililinis po namin yun. So, bali po, hindi po namin napansin, kakalinis po niya, nagdugo po yung tenga. Yun na po yung naging epekto. Pangalawang beses pa rin po, yung naglalaro po siya. Tapos umiiyak po siya, pumunta sa akin. Sabi po niya, may dugo daw po yung tenga niya. Halos 5 taon nang hindi nakakarinig si Danica. Pilit lamang niyang iniintindi ang kumakausap sa kanya sa pamagitan ng pagbasa sa kanilang labi. At dahil sa kanyang kondisyon, napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Gustong-gusto po niya mag-aral. Talaga pong mahirap po. Ultimo pampacheck up po. Pamasahe po namin. Hindi po namin alam kung saan po namin kukunin. At dahil pag-uuling at pagtatanim lamang ang kabuhayan ng mga magulang ni Danica, hindi ito sapat para siya'y maipagamot. Nahawa po sa kalagayan ng anak ko. Napakalaki na po ng pagkakaiba, hindi po tutulad ng ibang bata. Minsan mga ibang bata, pagka dumadaan siya, tinatawag, hindi niya pinapansin. Kaya naman agad ipinakonsulta ng GMA Kapuso Foundation si Danica sa doktor. Sa ngayon, ating nasuri ang tenga ni Danica at ating napag-alaman na ito'y may mga senyales nga ng otitis media. Maaari siya mag-undergo sa isang mastectomy or operasyon sa kanyang tenga. Iwasan din natin na ang sobrang pagkakalikot sa bahaging ito ng ating tenga. Tulad nga ng nangyari kay Danica, siya ay gumagamit ng cotton buds. Minsan gumamit din siya ng tingting na sanhi ng pagdudugo nito, no? At ang ipinagdarasal ni Lani para sa panganay na anak. Nanawagan po ako na sana po tulungan po ninyo ang anak ko na makarinig po. Balakid man para sa ilan ang kanyang kondisyon, hindi ito hadlang para sa munting pangarap ni Danica. Kasama ang pamilyang nagmamahal sa kanya, taglay ni Danica ang pag-asa na muli niyang maririnig ang tunog ng buhay. Gusto ko magsulat. Gusto ko maarinig. Magandang balita, Danica. Ayon sa doktor, maaaring manumbalik ang iyong pandinig kung ikaw ay sasailalim sa isang operasyon. Kaya nariyan po't kumakatok sa inyong mga puso ang batang si Danica para sa kahit na anong tulong para po sa kanyang agarang paggaling at katuparan ng kanyang pangarap na makapag-aral. Nagpapasalamat po kami kay Dr. Rene Gutierrez ng Lung Center of the Philippines na siyang sumuri kay Danica. Sa mga nais pong tumulong kay Danica, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o kaya naman ay magdeposito sa mga bank account o saan mang sangay ng Cebuana Luwilier. Maaari ding mag-log on sa www.kapusofoundation.com.